Yun pa rin yung takot, no, ng mga kababaihan, Doc Tin. Yes So, po. Well, marami ba opo. talaga lately? Well, breast cancer kasi yan po pa rin up to this day yung top cancer sa mga babae, no. So, the fear is there. Ano naman yon, since nakikita nga natin yung mga personalities natin, it's very close, it's coming close to home na eh. Parang hindi lang basta yung artista or yung mga singers, international, locally yung nakikita natin. Sometimes we have aunts, sisters, no, so talagang it's getting closer to home, since it's really still the most common malignancy or bukol or cancer sa mga kababaihan. At yung iba ay talagang healthy yung lifestyle. Agree. Oo, di ba? Parang, nag-juicing nga ako lagi, nag-gym ako, nag-exercise. Lahat ng organic pa yung kinakain. So, hindi na ba ganun Yes, yun, Miss Doc? Maan. Again, sa mga misconceptions natin, no, na sometimes iba sasabihin, cancer, sakit lang yan ng matanda, or sakit ng may mga bisyo, or hindi nag-aaslaga ng katawan nila. Well, that's true, no, because those mga paninigarilyo, pagkain ng mga hindi balanse, no, hindi enough na tulog, stressful life, it can all lead to the possible development of a malignancy or a bukol. But ang pinakamalaki pa rin pong sanhi is genetic. So, namamana pa rin talaga siya, Miss Maan, or any genetic abnormality sa pag-repair ng tissues natin. Kung meron ka niyan from birth, medyo mahirap talaga siyang maiwasan. Opo. Alam mo yung iba, aksidente pa nila. Na nalalaman. Nalalaman. Yes. Hindi mo alam kung divine intervention yun. Yung iba ay nauntog, Paano? Yan. nagkapasa. Minsan meron lang kinuha, ay may sumakit. Opo. Ano yun? Si Jessie J, sabi niya, pins and needles, heavy arm, every time nagigising siya. Yung iba naman, siguro heaven sent yung mga doktor. 40 ka na pala, 50 ka na pala, magpamammogram ka ka na Yes, nga. yes, yes. Oo. Tsaka ang problema din, di ba may mga dense na breast? Yes po. Oo, Actually, na Miss parang Maan, hindi siya makikita kahit mammogram, hirap. Yes Paano po. So, ba yun, Doc? Yun dun magpe-play yung awareness natin. No? So, agrees. Marami in the clinics will just tell us, actually, karga ko lang yung apo ko, nasipa niya, wala naman akong nararamdaman. Pero dun sa area ng nasipa, Dok, kinakapa ko siya, parang may bukol pala. So, parang if hindi pa nasipa, hindi malalaman. Or Yes. sometimes they would blame it on a certain event na parang, wala yan, Dok, talaga. Nag-gym lang kasi ako and I used a bit of force here. No? Tapos, nagkaroon na, but actually medyo neglected sometimes, no. So it's really important na aware tayo with what we can do, no, what we can actually do in terms of observation or in terms of pagkapa, no, pag-alam nung breast natin regardless of may nararamdaman tayo. Opo, kaya nga po, Doc, awareness kasi 'di ba, at one big point, kailangan natin harapin yung mga ganitong Yes. realidad and not to be in denial. Yes. Kasi pag sinabi Yes, Sir natin, Migs. hindi, wala Correct. lang yan. Yes, At the oo. back of your mind, Alam mong meron. alam mong meron pero ayaw mo siyang harapin. Minsan yung iba takot kasi din. Yes. Exactly. Hindi minsan. Madalas Madalas. po. Lahat. Especially Oo. Filipinos, no? Oo. Pag may nakapa dyan, iiwasan na nilang kapain. Lalo nilang hindi kakapain. Lalo nilang would think na mawawala lang din, Pero no? Doc, may ibang hindi nakapa. Mhm. Gitnang-gitna siya. Yes po. So, sa mammogram din, sinasabi Yes. too dense. Yes. Kumbaga, hindi nakita ng mammogram. Yes, Paano Miss pag Maan. ganun, Doc? Actually, one of the challenges po yan ng mga medyo dense nga po yung breast, no? Kasi mas mahirap talaga siyang makapa. That's why may mga techniques. That's why very important na aware tayo. We tend to attend sa mga, or actually consult a doctor to let you know paano yung tamang paraan ng pagkapa ng breast. But still, having a dense breast would remain a challenge sa pagkapa physically, no? Kung talagang kakapain mo lang siya physically, medyo maari talagang may mga hindi ka makapa. But then, in terms of mammogram, may mga mamimiss pa rin, pero mas mababa na yung tsansa. Oo. Okay, Doc, paano nga po ba? Just for sa mga nakikinig ngayon, no, para ma-refresh ulit. Diba? At least yung basic po na step kung paano po ba dapat. Ideally, no, yung pagkapa ng breast, dapat ginagawa yan monthly, no? So, wala tayong pinipiling oras dyan. Mas maganda gawin natin siya in the morning or bago tayo matulog, no? Itataas mo lang yung kamay mo, head over your shoulder or ipapatong siya sa batok. And then,
paikot, kakapain mo lang siya from the inner or magsimula ka sa nipple, sa utong, palabas, going outwards. Kapain mo siya at using the palm of your hand hanggang kilikili. Kilikili. Very important po yung kilikili. Para sa lymph nodes. Yes, marami po kasing nagsa-start sa kilikili, no? Wala talaga dun sa mismong breast, no? Pwede yun, pwede yun. And then, kapag may makapaka, sometimes kasi din, mataas din yung anxiety, lalo na kapag menstruation, no? Depende sa cycle. But, pag may nakapaka, you can always feel it as the weeks So, go by, ano no? bang Character. yes, character niya. Yan po ba ay malambot, matigas, gumagalaw, nawawala doon sa area o Yes. doon lang sa specific area na yon? Usually matigas. Matigas, hindi masakit. No? Sometimes kapag ka medyo malapit na po tayong magkaroon, medyo may makakapa talaga tayong mga masasakit na mga nodules na malambot, no? Pwede po yung related sa hormones natin. But kapag matigas, para siyang buto or bato, hindi nagagalaw, irregular yung kanyang forma or wala siyang defined na border, walang pain, walang pamumula, no? At hindi nawawala. Wow, I no? see. Napaka-ironic, no? Yes. Na yung mga ganong, hindi naman ganong ka-warning signs, Yes. quote-unquote. Mukhang Correct. normal, pero baka Yes yun na po. pala yun. Yun na pala yun. Dok, bakit? Lagi natin pinag-uusapan, sabi nyo nga kanina, hindi lang yung mga taong mga sikat, yung mga nakikita lang natin dito. It's so close to home. Yes, Bakit yes dumadami ang frequency po, Dok? You think? Opo. Well, ever since po mataas naman na talaga yan. Yung frequency sa ngayon, I think it's because of early detection or at least yung Yes. tumataas na yung Awareness. ating mga advancements in terms of screening, in terms of detection and diagnosis, no? Mas nagiging advanced po tayo. So mas bumabata yung nakikita natin, no? Mas Correct. dumadami unlike before na medyo limitado yung pag-diagnose. Pero Doc, eto nga, kasi minsan sinasabi nila, Yes. pagtatanungin mo yung mga naturopath, alternative medicine, mga regenerative, yung ganyan. Well, it's because eating yun nga, mga ultra-processed food, sobrang meat, Yes. sugar. Pero pag tinanong mo naman yung mga doktor, baka si Doc Tin, ganito, meron po bang sa pagkain? Wala naman. Kainin mo lang in moderation lahat. Yes. Oo, yung mga ganun. So, paano nyo i-reconcile yung ganun, Opo. Doc? Oo. Opo. Well, yun pa rin po, no, continuous yung pag-aaral dyan, no, kung saan tayo makakakita ng direct link. Ibig sabihin, direct link as genetics. Parang genetically po kasi there are certain genetic mutations that would directly link. Ibig sabihin, kapag ka meron kang ganitong mutation, magkakaroon ka. Mataas yung chance mong magkaroon. So, that's what we are looking into. Opo, sir, when you talk sa- about CA, Yes, di ba? CA, so kung kunwari meron kang genetic, may hereditary ka na, sabihin natin, si Chuhin mo nagkaroon ng colon. Tapos si ganito naman, may ganitong CA. And ibig sabihin nun, mataas din yung chance mo na magkaroon ka ng, hindi naman mataas yung chance, No po, pero yes, yes. maaring may probability. Yes, so so hindi kailangan BC na breast. Yes. Breast din. Breast din. Yes, so mas mataas yung dapat awareness mo to look into yourself, no? Kumapanang yung dibdib, magpa-early detection screening, mammogram, no? Oo, pero halimbawa, Doc, So- nagkaroon ka na ng cancer. Yeah, Yes. breast cancer. Possible ba na sabayan? Meron ka sa ibang parte? Oo nga. Unfortunately, yes, it can happen. Oh, really? Yes, especially for those who harbor certain types of mutation, no? So, maari po yan. Okay. Maari yan. So, Doc, ang tanong natin, since ngayon na awareness is prevention and being proactive, wala tayong magagawa, quote-unquote, sa ating genetics. Yes. But in a way, sa ating current generation, meron ba tayong pwedeng magawa para kahit papano hindi natin mapasa sa next generation? Hindi, siya Yes. sinasabi. So, yun na nga po. Opo. Kahit Oo. pa paano yung healthy lifestyle. Sabi Oo. nga niya, ano nga yun masyadong mapili sa pagkain. Oo. Ang ano ko na lang doon, how much more kung hindi pa siya Oo. Exactly. Miss nag-aalaga sa katawan. Baka mas malala. Agree. So, yung question ni Miss Maan kanina, exactly that we can never know kung ano po yung ating genetic makeup, no? Hindi natin talaga yan mapipredict. Though may mga screenings, may mga certain types of genetic screenings, but still living a healthy life, those yung mga nga pong napag-aralang genetic mutations, known yan. Pero itong mga alcohol consumption, Yun.
not having a balanced weight or not having an ideal BMI, smoking cigarette, those can further damage your genes. Yun naman. So, kumbaga, meron ka nang maaring nagtatagong genetic mutation, ida-damage mo pa further with those modifiable risk factors. Ibig sabihin, may mga magagawa ka doon, no? Opo. You can always choose to stay healthy. So, it's not that we say na, okay lang, you can eat as much as you want, no? We say in terms na mahirap kasing mag-label na ito ay directly linked to Oo, cancer. kasi Na yung, parang, sugar, kung mahilig ka yes. sa sugar. Kasi Oo. minsan may mga patients, they would take it literally. Na, ay, sinabi ng doktor ko, nako, hindi na nag-asuka. Pinahirapan na yung mga kasama sa bahay. Nako, sabi ni nanay, hindi daw nag-asukal kasi sabi ng doktor niya, no? So, it would always relate to yung mga diabetes, no? Syempre, as mas meron Opo. kang ganyan. Yes. Doc, sa breast cancer or breast health, ano po mga red flags? Red flags, no? Yan, halimbawa, meron kang tiyahin, meron kang nanay, be aware, no? Kapain. Pag may nakapaka, it's always okay to consult a doctor. Wala namang, hindi naman ibig sabihin may nakapaka cancer na agad. Bakit si kay Jessie Yes. J? Sabi Yes, niya, may Miss mga Maan. pins and needle siya and heavy arm. Mhm. Bakit naging related yun sa breast cancer? Usually po, para magkaroon ka ng ganyan, sometimes related na yan sa treatment, no? May mga certain treatment tayo that would give you pins and needles, heavy arm. Kapag ka ipapasok natin yan sa sintomas ng cancer, pwede pa rin, but medyo advanced na yan. Maaring advanced na. Question, Doc. Alimbawa lang, bakit sinasabi nilang si Jessie J kasi I think lumpectomy yata siya. Yun. Anyway, tapos may mga nagmamastectomy din. Yes. O stage 1. So parang cancer, din sila nag-chemo? Yes. At sinasabing cancer-free na. Kailan mo ba sasabihin na cancer-free ka? Cancer-free. Opo. Yes. Cancer-free, hindi mo kasi siya malilabel talaga na pathologically, kumbaga, no? But we can say that na wala na kapag ka nagpa-scan tayo, no? Halimbawa, early stage, natanggal na natin, no? Inoperahan, wala nang natira, no? In-examine sa microscope, wala nang natirang cancer cells. Ibig sabihin, maaring namatay na sila doon sa mga treatment that you've had before, no? And then, ginawan ka ng mga PET scan or imaging, I see. at wala na. Opo. Doc Pwede. Tin, meron po, pasensya naman. Meron Yeah, pong sure. tanong dito si Annabelle. Doc, nagpatanggal po ako ng bukol 2 years ago. Kaso meron na naman po ngayon. Ano po ang dapat kong gawin? Well, yun po, no, very important na wag tayong bibitaw sa doctors natin, even if we are declared cancer-free, no? So, it's always important na, yes, cancer-free na ako, stage 1 lang ako, consult still. Do your routine normal follow-up, timely follow-up para ma-prevent yung mga posibilidad ng pagbalik. So, pag may babalik, same, maaring i-biopsy ulit, then we'll check if cancer ba talaga siya ulit, and then maaring ulitin, maaring tanggalin natin ulit, operahan, then we'll check kung siya pa rin yun, yung dating nakuha sa'yo. Yung Doc, meron din kasi ngayon na, although syempre, sana all to ha. Kasi pwede mo isubmit sa, I think abroad pa wala pa Yes. tayo nito. May mga certain test na malalaman mo yung recurrence rate. Kung ito ba ay 95% na yung recurrence rate or 15% lang, yung mga ganun. Yes. So, Meron totoo naman. rin ba to? Kasi yung iba nagbabayad ng 200,000, malaman lang yun. Kung babalik. Meron kasing Yung merong posibilidad. Oo, na low in 25 years or 15 years, sinasabi doon. Meron 10 po tayong years. mga ganyan. So, yes. Meron na po sa Pilipinas? Wala pa po ata. Yun na, Yes, eh. oo. Meron tayong mga NGS, no, na makakaalam po ng mga certain high risk mutants, no, May sa ultra ating. low risk. Yes mga po, ganon. meron din tayo dyan na mga, marami po, it's very Makakatulong diverse. yun, Doc. Yes, especially if we are considering kapag ka may edad na, and maari nating consider kasi hindi naman po lahat ng chemotherapy is Responsive. Yes, and at the same time, there are side effects. There are certainly side effects. And maraming patient na ayaw. Doc, baka hindi kayanin ng mother ko, matanda Lalo na. Pag low stage, early Yes. stage, ay unresponsive daw sa chemotherapy. There are diba? certain
factors po, meron tayong mga tinitingnan doon sa biology nung cancer that we would know if yung bukol mo is responsive or if yung bukol mo is maaring pwedeng oral lang, no? So yan po yung mga pinapadala natin abroad. I We see. have that. We have that. Sana all pwede to. Yes Mas po. para sa lahat ng Medyo Pilipino. expensive pa siya Totoo, talaga. kasi, Oo. di ba, malalaman mo doon kung kailangan mo mag-chemo o Yes, hindi. Baka yes. minsan kasi hindi mo kailangan Yes, ng minsan kasi chemotherapy. pwedeng overtreatment, Tama. no? Pwede Oo, tayong magkaroon ng tama. ganyan. So, Oo. same lang naman din yung magiging outcome or maaring mag-benefit din siya sa mga less invasive treatments such as mga oral, Oral hormonal na lang. treatment. Yes, may mga ganyan But po tayong itong testing. test na to ay doon lang sa certain cancer mo. It doesn't mean na hindi ka magkaka-cancer sa iba. Kasi sabi low risk Yes, of recurrence. yes po, no. So, pwedeng doon lang siya sa breast, pero meron din po tayong mga makitang genes, meron din tayong makita doon na mag-warrant sa atin na, maaring may chance rin siya for a certain colon or gastric that you would tell your patient na maari din tayong magbantay dito sa mga ganito. Totoo rin ba yung mga test? Ngayon, pwede Mm, cancer screening. meron ganun mga eh. iba. Meron So, po tayo. reliable din ba yun? Yung dito lang sa atin? meron. Hindi pa po natin siya nilalagay sa recommendation as class 1 recommendation, but we can do that. Yun lang. Nandun pa siya sa mga inaaral test pa. din yan, Inaaral, diba? yes. Basic, oo. Yes, blood Pero test that would afraid. give you. Oo. Yun po, Afraid. mataas. Pag ganyan na ako. Opo, Baba naman. meron tayong Sa ganyan. colon, meron. Yes. Oo. May I mean, like, Doon may pinakasaari. Tinest sa colon, pero low naman. Wala naman. Mababa naman yung risk. Yung mga oo. colonoscopy, kailan mo pwedeng kunin yan? Anytime Yan, na ba yan? oo. Ang daming pwedeng test. Yes po. Yan, sa colon screening naman yan, important So, Top din yung 3 kasi yan, Doc, eh. colonoscopy. Kailangan gawin. Oo, kumbaga, podium lagi yan eh. Di ba? Ano ba top 3 ngayon, Doc? Na Still breast, Breast, colon, colon. and lungs. still breast, colon, and lungs. Afraid pa din. Ang pasensya na po sa term, pumapatay po sa mga Pilipino. Panghuling Yes paalala po. lang po, Doc Okay. Tin, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. Last few messages po. Yes, so always, no, wag po tayong matakot. Yan lang naman po yung mga usual na nakikita namin problema sa clinics, no, sa mga Filipino patients na pag tinanong mo, bakit mother umabot tayo ng pandemic pa niya nakapa, no, bakit natin pinalaki ng ganyan mother, no, or anong nangyari along the way, they're always afraid na malaman na ito'y bukol. So, magandang tanggalin yung anxiety, no, kung may nakapaka, kung may napansin kang kakaiba at alam mo yan, you know your body more than anyone. So, magpakonsulta lang. Alright, maraming salamat Thank you. po para po sa usaping breast cancer awareness, Dr. Christine Tejada. Thank you for your service, Doc Tin, and ingat po kayo. Thank you. Thank you, Sir Migs Isman. Thank you. you.